sa lahat ng mga naghahanap ng trabaho. At ating mga kapanayam, syempre isa sa mga suki natin at talagang kaagapay natin sa pagbibigay ng trabaho ang Department of Labor and Employment at syempre si Secretary Bienvenido Lagmesma. Sec Benny, welcome back to the program. Magandang umaga, sir. Ramsey, magandang umaga at magandang umaga din po sa inyong mga taga-tangkilik at taga-subaybay. Maraming salamat po sa pagkakataon. Okay. Sec Benny, mukhang may magandang balita na naman ho tayo na meron tayong mga nationwide job fairs na pwedeng puntahan ng ating mga kababayan naghahanap ng trabaho. Baka pwede nyo kaming kwentuhan tungkol dito, Sec Benny. Yes, Ramsey. Itong buwan ng Marso, actually, humigit kumulang mga 9 na pong job fair ang nakatakdang gawin o isagawa at yung simula nung Marso, unang araw ng Marso hanggang nung nakalipas na 2 linggo, meron na tayong nakumpletong humigit kumulang 4 na pong job fair on different venues and different dates, no? Magkakaibang venue kasi nationwide, kagaya ng nasabi mo, lahat ng rehiyon na meron pong naisagawa na job fair. At itong simula ng araw na ito, meron na naman po tayong job fair hanggang matapos po ang buwan, humigit kumulang mga additional pa na 4 na pong job fair. Again, naka-schedule na po yun, meron na pong date, meron na pong venue. Ang pinipina lang yung bilang ng mga magsisilahok na employers, participating employers, at gaano karami ang magiging available na vacancies. Kasi as we speak, yung mga medyo nakumpleto na yung preparasyon nila, humigit kumulang merong total na participating employers, 329, at merong total vacancies na solicited more than 20,000. Ano? Wow, pero madadagdagan pa yan Ramsey, dahil tuloy-tuloy pa yung preparasyon na ginagawa doon sa mga rehiyon na ang kanilang job fair ay isasagawa pa lamang sa darating na linggo. Sa araw na ito, meron po tayong nakatakdang isang job fair dyan po sa bahagi ng Cavite. At ito po ay gagawin sa Dasmariñas Activity Center, kung saan Ramsey, meron pong lalahok na more than 30 na local participating employers at ang estimated po na local jobs available ay humigit kumulang mag-6,000. So ito po ay tuloy-tuloy na isinasagawa ng DOLE sa pakikipagtulungan po ng pribadong sektor at siyempre yung pong mga local government unit sa pamamagitan ng kanilang Public Employment Service Office. Okay. Now, Sec, mula sa ano-anong mga industriya, eto mga nakausap natin mga employers? Ito po ang mga nakita po natin ang mga industries represented doon po sa mayroong mga ginagawa sa may kinalaman sa administratibo at support services activities, manufacturing, wholesale and retail trade, financial, insurance activities, transportation po and storage. At siyempre po yung food and accommodation bahagi. At meron din pong mga nagsisilahok na galing po sa sektor ng IT and business process outsourcing sector. Okay. So 20,000 jobs na mukhang madadagdagan pa po, Secretary? Madadagdagan pa po yan. Yung pong nabanggit ko na 20,000 jobs, actually, kumatawan din po yun sa mga naisagawa ng jobs fair nung nakaraang 2 linggo. At medyo tuloy-tuloy po at nagpapasalamat tayo, Ramsey, sa patuloy po na ikangay partnership sa pribadong sektor, sa ating mga pesos at gusto ko rin pong banggitin na bahagi din po dyan sa ginagawa naming job fair ang ating pong DSWD dahil malaking bahagi po nakatuon na doon po sa mga kanilang for-peace beneficiaries. Dahil meron pong nagsisi-graduate na doon sa kanilang availment ng for-peace na suporta. So gusto namin pong ma-breed sila sa mas matatag, estable na panggagalingan ng kanilang pangangailangan. At ito nga po ang tugon namin ay yung jobs fair na kung saan magkatulong po kami dyan ng Department of Social Welfare and Development sa pangunguna ni Secretary Rex Gatchalian. At bahagi din ng atin pong mga jobs fair, other services kagaya po ng health and dental services at katulong naman po natin dyan ng Department of Health,
At meron din pong bahagi ng pagbibigay, pagkakaloob po ng serbisyo ang atin pong mga iba-ibang ahensya, lalo na yung sa atin pong mga first-time job seekers, yung ilan sa mga napag-usapan natin na usapin na Ramsey. At siyempre nagpapasalamat po kami doon sa mga ahensya na yan, kagaya po ng NBI, BIR, PSA, yung pong ating PhilHealth, pati na rin po siyempre ang TESDA po laging nakantabay para naman po sa ating mga nag-a-apply na may kakulangan sa kasanayan, pabigyan po sila ng ayuda, pagtulong sa pamamagitan po ng pagsasanay o karagdagang pagsasanay sa pamamagitan po ng mga programa ng TESDA. Okay. Now, Secretary Benny, nabanggit nyo rin po na nandyan po yung iba't ibang mga sangay ng gobyerno na handa rin po tumulong sa mga job seekers natin. At syempre, ito rin po, kung hindi ako nagkakamali, malamang ito po ay hindi po malamang. But ito po ay sinabi ng Pangulo na talagang dapat magkaroon ng maraming job fair. So simula po nung ito po ay nabanggit ng Pangulo, kamusta naman po itong mga job fairs natin? Gano'n na ho kadami ang nabigyan na ho natin ng trabaho sa pamamagitan ng mga ginawa nating mga job fairs, Sec Benny? Yung aming yung aming medyo categorical na natala, may kinalaman doon sa hard on the spot, no? Mahigit ng 300 yung hard on the spot, no, doon sa 6 na nakalipas na job fair sa iba-ibang mga lugar. At medyo merong mga yung tinatawag Ramsey na nearly hired, no. Yun yung sinusundan po ngayon ng ating mga kasamahan sa DOLE, pakikipag-ugnayan din sa ating mga nagsilahok na employers. Nang sa ganun makita natin kung gaano ba talaga kadami ang nabibiyayaan ng pagkakaroon ng trabaho. At siguro makikita natin ito sa pagtatapos po ng buwan kasi kinokolate natin yung mga data at mas maganda siguro kung sa kabuuan makita natin ilan ba yung talagang nabigyan ng hanap buhay, hindi lamang yung hard on the spot, pati yung nearly hard na nangailangan siguro ng mga karagdagang dokumento na hindi nila na-submit o hindi nila nadala sa araw po ng kanilang pag-a-apply doon sa mga job fair na naisagawa na. So, marami din pong nag-a-avail nung may kinalaman sa skills training, livelihood intervention, at siyempre po meron ding iba na nai-endorso o nai-repair sa ilang participating agencies na maaaring nangangailangan ng karagdagang manpower at tumutugon naman doon sa ilang mga aplikante na ikangay nagsisilahok doon sa mga naisagawa ng job fair. Tuloy-tuloy po din ang aming pagkakaloob ng impormasyon at nagpapasalamat nga ako, Ramsey, na laging pag pinag-uusapan ng trabaho, laging nakantabay ang usapang trabaho program na kung saan po ay pinangungunahan ninyo. At yun po ay napakahalaga para makapagkaloob tayo ng mapapakinabangan at tamang informasyon para hindi naman mabiktima ang ating mga job seekers. Now, speaking of which, sir, syempre napag-usapan din lang itong mga nabibiktima. Ano po ang inyong stance dito po sa mga nauusong nag-aalok ng mga trabaho online na nauuwi sa mga scam hubs na mga trabaho? Ano po ang inyong stance dito at anong mga gagawin natin dito, Sec Benny? Siyempre, Ramsey, tayo po ay hindi natutuwa. Naghagalit nga po tayo na mayroong ganyang klaseng pamamaraan na bumibiktima sa ating mga job seekers. Nahihirapan na nga po ang ating mga kababayan na pahihirapan pa nilang lalo, no? Kaya nga po doon sa ginagawang job fair, parang one stop na po siya Andun na yung mga pagkukunan niya ng mga dokumento para na sa gano'n na talagang mapalakas at matiyak na makakakuha siya ng trabaho at hindi siya mabibiktima. At kaya nga po kami ay nananawagan din doon sa ating mga nagpapatupad ng batas may kinalaman sa mga scammers ng bibiktima. Pag-igtingin po natin yung atin pong mga ginagawang hakbangin para na sa ganun mabigyan po naman natin ng aral o leksyon yung mga ang ginagawa lamang ay mambiktima ng ating mga kababayan. At kami naman po laging nagpapaabot ng aming babala, panawagan. Ito nga kagaya ngayon sa ating pag-uusap, Ramsey. Inuulit ko lamang na kung meron po silang pagnanais na makakuha ng trabaho, dumirekta po sila either sa PESO o kaya naman sa pinakamalapit na tanggapan ng DOLE
pwede rin po silang, kung sila po naman ay may kaalaman sa paggamit ng makabagong teknolohiya, meron din po kaming online portal at tiyakin po nila na kung mayroong nag-aalok ng trabaho, pag-validate muna. Wag po kaagad na isusugod at maniniwala. Kasi mahirap po yung kaagad-kaagad ay tayo po ay maniniwala na merong ganito at meron po yung kasing kakambal na paghingi ng anumang halaga. Sasabihin na sisiguraduhin namin makukuha mo yan, pero meron niyang kailangan na gastusin. Libre po ang serbisyo na pinagkakaloob ng pamahalaan. Diyan po nagagalit ang ating Pangulo dahil kung merong mga report na nakakarating sa kanya, lagi po niyang nagbibigay ng mahigpit na tagubilin direktiba. Alalayan, tulungan natin ang ating mga kababayan at tiyakin natin na huwag silang mapahamak. Okay. Lastly, Secretary, eto, papalapit na po ang graduation season. Ano na po ang mga gagawin ho natin para sa ating mga fresh graduates? Bahagi pa rin itong ating sinasagawang job facilitation kasi tama ka dyan, pag dumarating ang graduation na merong malaking bilang ng mga graduating students, so yung tatawagin natin na mga bagong entrance yan sa ating labor force. Opo. So medyo nakikipag-ugnayan na rin kami. Tuloy-tuloy naman yung aming partnership sa mga pribadong kumpanya at in fact, pati sa mga educational institutions, meron din kami tinatawag na job placement office sa tulong po at partnership sa mga universidad o kaya educational institution. At ang pinakahuli nga na aming nabuo ay yung partnership sa University of the Philippines. No? Alam natin kasi, Ramsey, marami sa mga medyo matagal ng graduate o kaya naman ay nagsipagtapos, ilang taon na nakakalipas. Ang ilan sa kanila o marami sa kanila ay either may-ari ng kumpanya o kaya naman ay mayroon silang posisyon na mataas sa mga kumpanya na sila ang pwedeng panggalingan nung mga pag-aalok ng trabaho at ito ay pwedeng gawin sa pamamagitan ng job placement offices na ito ay nakaset up sa mga university at pwede itong mapakinabangan ng ating mga graduates. No? So, ang mahalaga lamang siguro, tiyakin lamang nila ang informasyon na kanilang makukuha o gagamitin. Yun talagang tama at hindi sila palagay sa alanganin o kaya mabiktima nung napakarami din naman ng mga nagsasamantala sa ating mga naghahanap ng trabaho. Okay. And lastly, Sec, pangkalahatang mensahe niyo po sa ating mga tagapakinig. Una, yung pagpaanyaya sa atin pong mga job seekers at kahit na yung mga may trabaho na naghahanap ng mas mataas na antas na trabaho, marami pong nakatakdang mga job fair sa lahat po ng rehiyon, no? At pwede lang po na tayo siguro pumalap ng informasyon at makilahok tayo at paanyaya doon sa ating mga kababayan na malapit po dyan sa area ng Dasmariñas sa Cavite. Gagawin po yan ngayong araw sa Dasmariñas Activity Center at meron po tayong humigit kumulang 4 na pong participating employers at meron pong local jobs vacancies na available. Humigit kumulang po ay mahigit na 5,000. So pwede pong mas magsadya at lumahok. Ang pangunahin pong aming binibigyan ng pagtulong, yung nabanggit ko kanina, yung ating pong mga forfeit para yung hindi na sila laging umaasa sa ayuda o kaya naman dahil sila ay gumraduate na doon sa sistema, pwede po silang magkaroon ng tulay sa mas matatag na hanap buhay, panggagalingan ng pangangailangan ng kanilang pamilya. Okay. Secretary Benny, maraming salamat as always. Mabuhay po kayo ang DOLE at we're hoping and praying na mas marami pang mabigyan ng trabaho sa mga susunod na araw sa pamamagitan nito mga job fairs. And for sure, ito'y napakagandang tulong para sa ating mga naghahanap ng trabaho. Mabuhay po kayo, mabuhay ang DOLE, sir. Yes, Ramsey, maraming salamat din. Mabuhay po ang usapang trabaho at pag pinag-uusapan yan, tiyak pong namunguna ang inyong programa sa pagkakaloob ng mga informasyon. Maraming salamat. Mabuhay po ang inyong programa. Magandang araw po. Department of Labor and Employment Secretary